Halos 6 na buwan after pong masiwalat itong flood control issue, nag-submit na po itong ICI ng lahat ng documents sa Ombudsman, pero ang sinasabi nga until March 31 na lang ang opisina ng ICI or Independent Commission for Infrastructure. Para lang po mas malinaw sa lahat, sa publiko, sa mga nakikinig at nanonood sa atin, what's next after po nito? Talagang pati po ba yung sa inyo dissolved na rin after March 31? Well, nag-usap po kami last Tuesday where we held our face-to-face meeting po. Nauna po kung kausapin si Justice Andy Reyes. He endorsed all the things din, mga accomplishments niya doon sa technical working group. Kailangan natin intindihin, DJ Chacha, hindi naman talaga kami component part ng ICI. We are just the whole of government assistance to the ICI kasi ang idea talaga ng ICI, independent talaga siya from us. So kami nagtulong-tulong specifically for assets recovery. Nung kinausap din naman niya kami, he addressed the whole body. He said that the Ombudsman and Office of the Solicitor General had conveyed that they are more than interested. They are willing. Tsaka they want sana magtuloy-tuloy yung trabaho namin doon sa technical working group. Although this week mag-uusap-usap po kami paano yung formal endorsement. So, ang TWG, for all intents and purposes, magtutuloy-tuloy naman yung trabaho namin despite the cessation of the work of the ICI. Okay, para malinaw lang din po. So, magtutuloy ang trabaho ng CICC kahit wala ng ICI. Saang ahensya po kayo ng gobyerno magiging under or bubuo po ba kayo ng permanent task force group, hiwalay sa ombudsman? Paano po ang mangyayari? And even the funds na gagamitin ng CICC para po dito sa flood control investigation, saan po manggagaling? So, para malinaw, DJ Chacha, ang CICC kung po talaga siya, government agency na talaga siya. It's an attached agency po ng DICT, yung Cybercrime Investigation and Coordinating Center, which I head. Pero po yung technical working group, kami ho yung parang collation ng yung mga pagsasama-sama ng ibang ahensya ng pamahalaan. Andyan ho ang BIR, andyan ang NBI, andyan ho ang PNP, ang CAAP, AMLAC, DOJ. Around 24 agencies po, no? Pati yung Bureau of Customs. Kami individually, we can perform our mandates for the purpose of assets recovery. Ang maganda lang doon sa technical working group, coordinated yung efforts namin at saka may sistema kasi for example, nag-develop po kami ng dashboard para makita natin ano na yung assets na re-recover natin at na-freeze natin. And as reported by Justice Reyes, we're at 24 billion na already of assets frozen and preserved and recovered. No? Tapos ang maganda rin, dahil sama-sama kami, nag-meet parate, lahat ng documentation ng kailangan ng bawat isa na i-store namin do sa isang document management system namin. For example kasi si AMLAC kailangan niya ng mga documentation parate pag mag-freeze siya. As well as yung mga request ni na BIR tsaka ni SEC, naka-database na siya. So that's another part na mas maganda sana kung magtuloy-tuloy ang TWG. And lastly, nag-develop ko yung technical working group ng isang AI back na investigation tool para mapadalas yung pagka-categorize namin, pag-sift through the documents namin. Ma-identify kagad namin yung mga documents na spurious, na ito yung mga projects na anomalous. Yun yung advantage ng technical working group. Pero individually, si CICC, si NBI, si Bureau of Customs, si BIR, pwede hong gumawa ng mga trabaho nila for the same purpose. Yun nga lang, hindi siya coordinated. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.